Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa nilabas po na statement ni Tito Boy Abunda hinggil nga po sa issue na kinakasangkutan po ni Chinita Princess mga kakimpaw. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment ng ating pong mga subscribers tungkol po sa mga previous update natin kay Kim and Paolo bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. So narito nga po ang first commentary natin para sa gabing ito. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lorna Lee. Magandang gabi. Sabi niya, ang sabi ni Kim kanina nang tinanong siya about sa pagbabash sa kanya. So nung nakaraan pa po itong comment ni Miss Lorna Lee 3 days ago pa, hindi siya nagbabasa si Kim ng hate issues dahil sabi niya hindi nawawala yung mga hate comments. Naku, hindi po talaga yan nawawala mga kakimpaw. And tama po si Chinita Princess. May gawin ka man o wala mga kakimpaw, may masasabi at masasabi po sila. Kahit po puro kabutihan lang ang ipakita mo, meron at meron po talagang mga sisiraan ka at gagawa ng issues at ibabash ka mga kakimpaw. Kasi they are born like that mga kakimpaw. Talaga hindi po mawawala yan. Lalo na sa line of work nila mga kakipi bilang artista at saka sa level ba naman ng kasikatan ng Chinita Princess. Hindi po talaga mawawala ang haters niyan mga kakimpaw. Yung iba hindi naman sa gusto siyang pabagsakin. Yung mga may personal na galit lang po ata kay Kim kasi nababangga yung idol nila, yung gusto siyang hilahin pababa. Pero meron talagang mga close-minded na mga netizens na wala lang, gusto lang po mag-throw ng hate. Kaya si Kimi, to protect his peaceful mind, hindi na lang po may binabasa yung mga pangbabash na yan sa kanya or mga hate issues na yan sa kanya. Sabi nga ni Kim, good vibes lang tayo. Sabi naman dito ni Miss Len Chen and Walhati Tenedero, magandang gabi po both of you. May project pa talaga si Pao pagkatapos kay Nadine. Mayroon pa pero hindi pa sinabi kung sino ang leading lady niya. Basta sa Kimpaw lang tayo susuporta, wala nang iba. Good evening Gandara. Kaya marami silang sinasabi kay Kim na puro paninira ay nagsimula kasing kinalaban ni Kim ang gobyerno ng DBS. Alam natin 'di ba yung pelikula na Alibay, ibo-boycott nila ang lahat ng pelikula at endorser ni Kim. Hindi naman sila nagtagumpay. Kaya patuloy pa rin binabash si Kim. Marami kasing mga kakimpaw mga matatalino ng tao ngayon na hindi naman porke iba tayo ng sinusuportahan dapat nang i-hate ang isang tao mga kakimpaw. Ang husay ni Kim sa pag-aartista at ang buong pagkatao ni Chinita Princess ay wala pong kinalaman yan sa politika and her political views mga kakimpaw. Kaya hindi nagtatagumpay itong mga bashers kasi ang mga casual netizens alam yun mga kakimpaw. Bakit naman nila i-hate si Kimi? Bakit naman nila pe-personalin si Kimi, diba? And about naman po sa mga proyekto ni Paolo Avellino na nakalinya, dati ko na rin kasing narinig yan mga kakimpaw. Sabi ni MJ, mayroon daw pong project si Paolo Avellino under Star Magic, pero hindi niya nabanggit ng si Kim, tanging si Pao lang. Pero kinabahan ako dun kasi may project daw si Pao. Pero, malaman-laman natin, project pala nila yung dalawa ni Chinita Princess. So, ang topic ka naman kasi ay siya, mga kakimpaw, diba? So, malay natin yung mga sinasabing maraming projects, lahat ng yun ay
kasama po niya doon si Kimi. And kung ano yung matripan nila na unahin, yun po ang uunahin mga kakimpaw. And tulad nga ng sinabi ni Pao, hindi pa pwedeng sabihin yun mga kakimpaw. So, surprise na lang talaga. Kaya nanghuhula tayo ngayon mga kakipi. Nangangapa. Yung iba kasi, alam niyo naman, selosa, ayaw pong ipamigay si Paolo sa iba, bawal, makipag-partner sa iba. Kaya, ayun, nawiwindang na at napapraning. Anyway, dumako naman po tayo dito sa date nila Kim and Paolo sa Australia mga kakimpaw. Kapag sa sobrang busy ngayon nila Kim and Paolo, baka wala nang time mag-date ang Kimpaw. Kaya naman, maigi daw po at si Kim and Paolo Avellino ay nakapag-date sa Australia bago po sumalang ulit sa lagarian mga kakimpaw, kasi sunod-sunod talaga yung mga projects nila. Sabi dito, date lunch silang mag-asawa sa napakamahal na restaurant. Enjoy love words, Mr. and Mrs. Avellino Kimpaw. And always naman silang dalawa mga kakipi. Si Pao, gustong gusto po talaga niyang tinitreat ang kanyang Chinita Princess sa mamahaling restaurant. Minsan kasing nabanggit yan ni Kimi, di ba? Yung parang sa lie detector test. Tandaan niyo yun mga kakipi, na para bang sabi niya kung magde-date tayo saan. Sabi ni Pao, kahit saan. Sabi naman ni Kim, Michelin restaurant. So ayun, tumatak siguro kay Paolo yon sa isip niya. Kaya, lagi niyang tinitreat si Kimi. And yun yung mas sweet, mas nakakatuwa. Kasi alam mo, na kahit maliliit na detalye, kahit nagbibiro ka nga lang, natatandaan mga kakimpaw. Ganun kasi si Paolo Avellino, tahimik lang, nakikinig, at tinatandaan niya talaga mga kakipi. Di ayun, napapasana all ka na lang talaga. Meron si Kiming isang Paolo Avellino. Nahirap man na-express ang kanyang pagmamahal sa salita, dinadaan na lamang po niya sa gawa. Pero sana mga kakimpaw, kahit super busy sila ngayon ni Chinita Princess, meron pa rin po silang time kumain sa labas, mag-date mga kakimpaw, para hindi po sila work lang ng work. And ngayon, na meron nga po silang international awards, si Kimi sa AMBC bilang Best Global Star, si Paolo sa SDA bilang Outstanding Asian Star, mga kakimpaw, mag-celebrate sila. Mag-date naman ika nga, mga kakimpaw. And malay nyo sa Discord, magpaayuda ng dinner date. Huy, grabihan, baka naman. Charot! Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa next update natin ngayong gabing to mga kakimpaw. Sabi dito, GAGA, BOBA ka kasi. Ayan, kayo na lang magbasa mga kakimpaw. Alis ka na sa Showtime, te. Lagi namin mini-message Showtime na tanggalin ka. Pag nandyan ka, naglilipat kami ng network or channel. Wala ka kasing class and utak. To be fair, baka naawa lang sa'yo management nyo. Ha 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 ha. Naaawa daw. Anong inyong say doon mga kakimpaw? Naaawa na lang daw kay Kimi. Bakit naman maawa sila kay Kimi? Na kay Kimi ang pera mga kakimpaw. Lagi nagdadala ng pera at nag-aakit ang pera si Kim sa management. So anong sinasabi nito mga kakipi? Bahala ka maglipat channel, hindi ka naman kawalan. Sabi dito, so before pa magka-issue ng ganito, talagang ganyan na kayo kay Kim. Alam namin yan. Nakikita namin paano nyo siya i-bash at pagsalita ng masasakit na salita, kaya umalma na kami. Kasi noon pa man ganyan na kayo sa kanya. Basahin mo to, advice ganda ko. So ito po mga kakimpaw, kasagsagan nga po ng issue at palitan po ng tweets ni Vice at ni Chinita Princess sa ex mga kakimpaw. Ayan nga po ang mga batikos kay Kim Backlash, etc. At si Tito Boy, mga kakimpaw, eto na nga po, tagbigay din po siya ng kanyang sentimento hinggil po dito mga kakimpaw. Silang dalawa po sila po nila
Wilma Dasent and Kizel Konochi. So, ito po ay ang prangkang mga pananaw po nila, mga kakimpaw. Ito po ay na headline pa ng mga tabloids. Basahin nga natin itong isang write-up. Sabi dito, Boy Abunda, Wilma Dasent, and Kizel Kenochi shared their thoughts on the issue involving Vice Ganda and Kim Chu, saying that forgetting to acknowledge someone during an acceptance speech can happen, especially in emotional moments. These three discussed the topic during Wilma and Kizel's guest appearance on Fast Talk with Boy Abunda on Wednesday, July 22. This issue arose after Vice Ganda and Kim exchange remarks on social media on Tuesday following Vice acceptance speech at the inaugural Famous Broadcast Arts Awards. The comedian drew criticisms from some fans after taking the host of its showtime without mentioning Kim, prompting online discussions that eventually led to the exchange between the two stars. During the interview, Kizel said it is not unusual for award recipients to unintentionally leave out names while giving speeches because emotions often take over in the moment. Usually, may mga ganun talagang instances wherein may nakakalimutan ka talagang mag-thank you. Wilma agreed, explaining that the excitement and overwhelming emotion can sometimes cause people to experience a mental block while speaking on stage. Yes, mame-mention, meron. Kasi una, dala ng kasayahan mo, excitement mo. Minsan nabablock-out ka talaga, di ba? So, nangyayari talaga yon. Boy then shared his perspective, saying that receiving award is a nerve-wracking experience, regardless of how experienced a person may be. He also expressed confidence that Vice did not intentionally leave Kim out of the speech, noting that the two have always had a good relationship. Ako, here's my take. Nerves. Nakaka-nervyos po. You don't get used to getting awards. Sigurado po ako na hindi sinadya ni Vice Ganda na makalimutan si Kim Chu. Alam naman natin lahat ng maganda ang kanilang relationship, ang kanilang relasyon. Wilma also said she believes Kim would not take the omission personally, citing what she knows about the actress. Oo naman. Saka for sure, knowing Kim, hindi niya mamasamain yun. Boy further discussed how the issue grew into a public debate, acknowledging both Vice's appeal not to further amplify the situation and Kim's decision to stand by fans who felt hurt. At the same time, he stressed that intention should be considered before judging what happened. Very difficult kasi ang debating ito ay sinasabi ni Vice nga na huwag na naman na palakihin pa ito. I mean, he may have used words like toxic, for example, and then Kim also came to defense of the fans. Naiintindihan ko rin yon. At fan ako. Fan ka rin. We're all fans, no? Masasaktan ka rin pero intention is very important. Nakaka-nervous ho when you're on stage tapos nagpapasalamat ka sa mga tao na dapat mong pasalamatan. Meron kang kakaligtaan. It happens even in Academy Awards. Minsan nakakalimutan yung mga magulang, minsan nakakalimutan ni acknowledge yung may bahay or yung husband. It happens. I think we have to be more understanding, di ba?
Wrapping up the discussion, Wilma said that compassion appears to be missing from many online conversations today, observing that the people have become quick to react with anger. Compassionate siguro. I think yun ang nawala sa mga Pilipino ngayon, na parang lahat ng mga tao pagising pa lang mainit na yung ulo. So, alam niyo na rin naman po siguro, di ba mga kakimpaw, ng sagutin nga po ni Kim Chiu yung post po ni Vi Singkil sa pagiging chip ng kanyang Phantom. So, kayo, ano po inyo masasay tungkol dito? Paki-comment ka lang po dyan sa baba. Dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po pala.